الله أكبر الله أكبر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinupuri natin ang Allah subhanahu wa ta'ala na tanging Panginoon at Diyos ng sanlibutan. Naway ang habag at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganon din sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang mga pamilya, at sa lahat ng mga taong tumahak ng kanyang landas hanggang sa huling araw. Tayo po ngayon ay tatalakay na naman sa isa sa mga bagay na nararapat nating pahalagahan sa pagsalubong sa buwan ng Ramadan. At tayo po ngayon ay nasa 5 paksa na kung saan ating tinatalakay ang mga maling gawain sa buwan ng Ramadan. At sa oras po na ito ay nais nating kunin ang isa sa mga napakahalagang bagay para maging maayos ang ating pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At ang nais nating talakayin sa oras na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dahil nakikita natin na sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ang ilan sa ating mga kapatid ay makikita natin na sila pa rin ay patuloy sa paggawa o kaya pagsasalita ng mga bagay na hindi kinalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga salitang kalaswaan o kaya mga salitang pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alalahanin natin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang layunin o ninanais sa kanyang mga alipin na sila ay mailagay sa pinakamaayos na sitwasyon o sinasabi natin na matuwid na kalagayan, na silang mga tao ay mamuhay ng maayos at may dangal. Makikita natin ito sa mga bagay o kaya mga aral o mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na inubligan niya sa atin. Halimbawa na lamang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung pinaka layunin natin kung bakit tayo ay nabubuhay dito sa mundong ito. Yung pagsasabuhay ng kanyang tauhid, pagsasabuhay ng kanyang kaisahan. Makikita natin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, at tayo ay napag-utusan na kumapit sa minsaheng ito o layuning ito na ipinag-utos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, isabuhay natin ito sa ating mga sarili. Dahil ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa sa paraan para mapabuti o kaya maging maayos ang ating mga gawain. Kung tayo ay tunay ngang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay kailangan na tayo ay kumapit ng mahigpit sa aral na ito na ipinag-utos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. O kayong mga mananampalataya, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at magsalita kayo ng salitang matuwid, upang sa ganon ay aayusin o gagawing mabuti ang inyong mga gawain. So gagawing mabuti ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga gawain sa pamamagitan ng ating tunay na pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ito ang nagiging dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng takot sa Kanya. So sa pagiging ganap ng ating pananampalataya, ng ating pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagiging kumpleto nito, ay ang nagiging resulta nito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay nagkakaroon tayo ng maayos at mabuting gawain, maayos at mabuting pag-uugali. So ito po yung isa sa mga ninanais sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po yung una. Pangalawa, mga kapatid sa pananampalatayang Islam,
sa ating pong pagdarasal na isinasagawa sa araw-araw ng 5 beses na inubliga sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay alamin po natin na isa rin ito sa bagay na pumipigil sa atin para makagawa tayo ng mga kalaswaan o kaya mga gawaing masama. So, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakamalapit nitong kahulugan, tunay na ang sala, ang pagdarasal, ay nagpipigil sa mga kalaswaan at mga masasamang gawain. So, napakalinaw po ito na layunin o ninanais sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pag-uutos niya sa atin na magdasal. At ganun din mga kapatid sa pagbibigay natin ng zakat, na kung saan isa rin ito sa inubliga sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, isa rin ito sa mga haligi ng Islam, na kung saan makikita natin na ito ay isa sa mga paraan para matulungan ang ating mga kapatid na Muslim na nangangailangan. Ilan na sa mga narinig natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam na pamilya o kaya kabataan, mga kababaihan na sila ay naligaw ng landas dahil sa kahirapan. Dahil wala silang maitustos o matustos na yaman para matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa pang-araw-araw. Kaya nga ang Allah subhanahu wa ta'ala, isa sa kanyang mga habag, isa sa kanyang mga pagbibigay sa atin ng kagandahang loob, ay inubliga niya sa ating sa mga Muslim na may kaya na sila ay magbigay ng zakat o tinatawag nating obligadong kawanggawa, upang sa ganon ay mabigyan ang mga Muslim na mga nangangailangan, at sa bagay na ito ay mapigilan din natin ang mga kapatid nating ito na mga nangangailangan na sila ay makagawa ng masama. Hindi sila gagawa ng masama para matugunan lamang ang kanilang mga pangangailangan. Ilan na sa mga narinig natin ng mga kapatid natin na sila, dahil sa kahirapan, sila ay pinagbibinta nila ang kanilang laman, yung mga kababaihan natin. At ang iba sa kanila, sila ay nagnanakaw para matugunan ang kanilang pangangailangan. O kaya iba pa man dyan na paraan na nakikita nilang madali para sa kanila na makakuha ng kayamanan na kahit na ito ay haram o kaya bawal. So, bilang rahmah, habag ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay kanyang ipinag-utos sa atin ang zakat. Kaya nga, kung titignan natin mga kapatid, ang lahat ng mga makakatanggap ng zakat, ay makikita natin na lahat silang mga tao na makakatanggap ng zakat, lahat sila ay mga taong nangangailangan, na kung saan wala silang makain o kaya wala silang panustos sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. So sila yung mga binibigyan ng zakat, yung mga taong nangangailangan. So ganun din mga kapatid sa Hajj. So kung titignan natin mga kapatid, sa Hajj, ayon sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayawmi waladathu ummu." Ang ibig sabihin, sa pinakamalapit nitong kahulugan, sino man ang nag-hajj, okay? Sino man ang nag-hajj at hindi siya nagsalita ng masama, ng mga kalaswaan, at ganun din, walam yafsuk, hindi siya sumuway sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay babalik sa kanyang lugar na para siyang siya ay babalik sa kanyang lugar na parang sanggol. Na parang sanggol. Ibig sabihin, buburahin ang kanyang mga kasalanan. So,
ito yung mga isa sa mga layunin ng Hajj, na kung saan makikita natin na isa sa mga layunin nito na pinipigilan tayo na magsalita ng masama at gumawa ng masama. So, at bilang panghuli ay ito po yung topic natin ngayon, na kung saan ito po yung pag-ayuno, na kung saan isa sa mga layunin o ninanais ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating pag-ayuno ay na mapabuti, na maging maayos ang ating mga salita, ganun din ang ating mga gawa. So, ayon sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isa sa kanyang mga salaysay, man lam yada' qawla zur wal amala bih wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Ayon sa pinakamalapit nitong kahulugan, sino man ang hindi niya iwan ang kanyang pagsasalita ng hindi makatotohanan o kaya mga kasinungalingan, ganun din yung pagsasagawa ng mga hindi makatotohanan na ito o yung kasinungalingan na ito, wal jahal. At sinabi ng ating mga scholar, ang jahal, ang ibig sabihin dito, lahat ng mga salitang pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala o mga gawaing pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala ay papasok dito sa jahal. Kasi nga, ito ay mga gawaing kamangmangan. So, lahat ng mga pagsuway, ganun din lahat ng mga masamang gawain, mga salita man o kaya mga gawa, ito ay lahat ay kamangmangan. Okay? So, lahat dito ay papasok. Tapos sa huli ng hadith, sinabi ng Propeta Muhammad, falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syaraba. Hindi kinakailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pag-iwan ng kanyang pagkain at inumin. So, ibig sabihin mga kapatid, walang saysay ang ating pag-aayuno kung tayo lamang ay nag-aayuno sa ating pagkain at inumin. So, ang pinaka dapat mag-focus tayo ay kung ano yung pinakalayunin ng ating pag-aayuno. Hindi lamang sa bagay na kung ano yung iniiwan natin na sinasabi nating lantad sa atin, yung pagkain at pag-inom. Kinakailangan dito ay pati yung mga gawain natin ay kailangang mag-ayuno rin. So, hindi tatanggapin o hindi kinakailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala na iwan lang natin ang pagkain at inumin. So, ibig sabihin dito mga kapatid, mag-focus tayo kung ano ba yung layunin ng ating pag-ayuno. At ito ay walang iba kundi ang ma-develop o kaya magkaroon tayo ng tunay na pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng sinabi niya sa kanyang banal na Quran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O kayong mga mananampalataya, inubliga sa inyo ang pag-ayuno katulad ng pag-obliga namin sa mga nauna sa inyo upang kayo ay magkaroon ng takot. So, ibig sabihin, ito yung pinakalayunin ng ating pag-ayuno. So, kung tayo ay nagkaroon ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay tiyak mga kapatid, ng ating mga gawain ay magiging maayos at magiging mabuti. So, ito po mga kapatid ang ninanais o nilalayon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsasabuhay natin ng mga napakahalagang haligi o kaya mga aral na ito na inubliga sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ay walang iba kundi ang mga haligi sa Islam na makikita natin na ito ay itinalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin para sa ating kapakanan, para sa ating kabutihan, na mapaayos ang ating mga gawain para kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, naway ito ay nakapagbigay ng linaw sa atin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na insyaallah ay sa pag-ayuno natin sa buwan ng Ramadan ay dapat nating alalahanin na hindi lamang tayo nag-aayuno sa ating tiyan
bagkos o kaya sa ating pagnanasa, bagkos tayo rin ay nag-aayuno para pigilan natin ang ating mga salitang mga masasama at ganun din yung mga gawaing masasama. So naway igabay nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tamang layunin sa ating pag-aayuno, at naway panatilihin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga mabubuting mga gawain at tanggapin niya nawa ito. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.